Hello, magandang araw. Ang ganda ng nagawa natin dito, di ba? Very exotic na naman yung itsura nito. At panoorin nyo yung video kung paano ko ito ginawa. So, step by step, panoorin nyo hanggang sa dulo. Okay? Yun siya, heto, meron tayong aayusin na naman dito. Ito, bali, ang tagal ko din tong, hinintay. Ito yung cuttings ko noon na malaki. Ginamitan ko ito noon ng rooting powder para mabilis silang magkaugat. So, ito yung itsura nila noon, oh. Yan, yung mga yan. So, nagkaugat na yan nang hindi ko pa natatanim noon. So, naglagay lang ako ng rooting powder. Mabilis siyang nagkaugat noon kasi medyo matured ito na cuttings. Hindi katulad ng mga ganitong cuttings, hindi yan magkakaugat. Pero yung ganito pala, pag binababad natin sa rooting powder na ganyan, kita nyo naman, oh, lumalabas na yung mga ugat-ugat niya. Okay? So, ang gagawin ko ngayon dito ay hihiwalay ko siya. Paghihiwalayin ko na sila, ayan. So, hindi sila forever, no, na magkasama. Kaya maghihiwalay na rin. Kaya medyo enjoyable na naman itong video na gagawin natin kasi marami kayong mapapanood dito. Una, hihiwalayin natin sila. Pangalawa, aayusin natin ito. Kaya tapusin yung panoorin yung video nito at tsak na meron na naman kayong gagayahin. At tsaka, syempre, mag-enjoy na naman kayo sa mga videos ni Daddy Bird. Okay? So, ayan. Hihiwalay natin siya, no? So, madali itong hiwalay kasi medyo pinatuyo ko na siya ng konti. Ayan, oh. Ayan. So, kita nyo naman naka-root bound na siya. Kaya madali nang hiwalay. So, ayan. So, ganun lang. O, diba? Okay na? Ibabalik ko dito yan. Tsaka ko aayusin later. Dito muna tayo. Eto. So, ililipat natin siya dito. Mga lumang paso lang, gagamitin ko muna. Tsaka lang tayo gagamit ng magandang paso na kapag fully trimmed na sila. So, dito ko ngayon siya ilalagay. Ganyan. So, ganito siguro, no? Pa-slanting ng konti. Na ganyan, para mas maganda yung itsura niya. Pag nakabili ako ng tools na pang curving natin dito, pang tanggal natin, aalisin ko yan. So for the meantime, ganito lang muna yung pormahan niya. Ayan. So ito na siya. And of course, tatanggalan natin ng dahon, syempre. Tanggalin natin tong mga dahon niya. Natanggal ko na to ng mga tinik, natanggal ko na yung mga tinik niya dati. Kaya wala na siyang tinik dito. Kaya lang dito sa dulo meron pa ring mga tinik. So, tanggalin ko na lang later on. Mahirap naman tanggalin dito, baka nagkalat-kalat. At heto na nga, ayan, excited na akong matapos to. Kung nakaabot ka sa video na to at nagugustuhan mo yung ginagawa natin, ay huwag mo sanang kalimutang i-like yung video natin. At kung hindi ka pa nakapollow, i-follow mo na ako para updated ka sa lahat ng aking gagawin patungkol sa mga DIY projects ko at syempre sa mga bougainvillea works natin. Okay? Ayan, sana nakakasya pa tong bonsai wire ko. Lalagyan kasi natin yan ng bonsai wire. Gawin ko lang siyang support. Kasi medyo kung iwa-wiring natin to baka magkulang. Kaya gagawin ko lang muna siyang support. Okay? Ayan, pwede nang bumili ulit ng bagong rolyo pa ng bonsai wire. So kailangan natin ito kapag mahilig kayo sa ganito. Kaya kung wala kayo pang mga bonsai wire, ay sige, ilalagay ko sa comment section o kaya sa tag products kung saan kayo pwedeng makabili ng mga magagandang klase ng ganito. Okay? So, ayan. Yun. Tapos, ang gagawin ko ngayon dito ay, syempre, ikot natin to ng ganyan. So, ito yung magiging parang form natin, no? Ayan. Para isama natin siya. So, ang gawin ko lang ay parang ayan, isama ko lang siyang ganyan, ano?
tsaka natin talian kasi maiksi na yan, hindi yan kakasya kapag ka-iwa-wiring natin katulad ng bonsai. So anyway, iti-train naman natin ito ng matagal, hindi naman ito makukuha sa isang training lang. So gamit lang ako dito ng straw para malambot lang. So, ganito lang. Sa mga katulad kong hindi marunong mag-wiring, oh, 'di ba? Pwede lang din naman. Kanya-kanyang diskarte na lang muna 'to. Ayan, medyo pause pa yung boses ko ngayon kasi nga nung Saturday nagkatrangkaso tayo. Tsaka sinabayan na rin ng ubo, kaya medyo ganito yung boses ko. Kaya pagpasensyahan nyo na, para akong nasa loob ng malalim na balon. Ayan, medyo kulang nga siya. I-remake ko na lang to pag nakabili na ako ng bagong rolyo ng bonsai. Pag nakabili na tayo ng bagong rolyo ng bonsai wire. So, ganun lang. Then, syempre, aayusin na natin to. Actually, ito pala hindi ko na siya diniligan, ano. Hinayaan ko medyo naging soft siya kasi kapag didiligan natin ay medyo mataas ang water content niya, madaling maputol. Kaya dapat pag balak nyong gumawa ng ganito ay huwag niyo munang diligan para malambot siya at sasama sa inyong gagawing curving. So, ayan, sabi ko nga, medyo kulang yung wire. Pero anyway, pwede naman na itong ituloy later on. So, at least, initially, nabibend na natin siya na ganyan. Para hindi na siya mahirap na i-bend later on, no? So, kailangan, habang papalaki na to, ay natitrain na natin siya. So, ganito, yung natitipuhan ko na parang style niya. Ayan, no? Yan. So, tapos pag nadagdagan na natin yan, syempre gaganon pa natin siya ulit. Okay? Ayan. So, sana kung kompleto to, ayan, tatayo sana siya ng ganyan, di ba? So, para siyang yung swan o kaya yung snake na cobra style na, ayan, no? Ganyan sana yan, o, di ba? Okay. So, ayun nga, in as much na gusto ko pa siyang ituloy, kulang pala yung ating bonsai wire, kaya mag-order pa ako. Itutuloy ko na lang siya sa mga susunod na araw. But anyway, dun ka na, anak. Salap. Sure. Papunta ka kay tita. So, but anyway, napakaganda po ng naging output natin. So, sana nagustuhan nyo. At kung meron kayong mga bougainvillea na ganito, hayaan nyo lang na humaba. So, eto, meron ulit tayong next na gagawin na project. Kukuha ko ng reference siguro para at least iba naman yung magiging style niyan. So, ganun lang yung gawin ninyo.